Ang usapin tungkol po sa posibleng launching ng XRP ETF ay isa po sa mga mainit na balita ngayon dito sa mundo ng cryptocurrency. Ngunit ano nga ba ang ibig sabihin ng ETF at bakit napakalaking balita ito para sa mga XRP investors? Ang ETF or Exchange Traded Fund ay isa po itong uri ng investment fund na maaaring i-trade tulad po ng stocks sa stock exchange. Kapag ito po ay nakabase sa isang cryptocurrency tulad ni XRP, nagbibigay po ito ng oportunidad sa mas maraming tao na mag-invest nang hindi po kinakailangang direktang bumili ng crypto. Kaya sa madaling salita ay mas magiging accessible po sa XRP sa traditional na mga investors. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan po mga ka-crypto, impisahan po natin sa katanungan kung ano po ang posibleng impluensya ng Grayscale XRP Trust. Ayan, ang Grayscale XRP Trust ay nakapagtala po ng napakalaking 300% na pagtaas mula noong buwan ng May. Ipinapakita po nito ang malakas na kumpiyansa ng market sa potential ni XRP bilang isang mahalagang asset. Ang tagumpay po ng trust na ito ay tila nagbibigay po ito ng senyales na may posibilidad na mag-launch ng isang XRP ETF sa US or magkakaroon po ng launching ng isang XRP ETF sa bansang US. Sa mundo po ng crypto, ang mga ganitong developments ay nagiging batayan para sa positibong pananaw sa hinaharap ng isang cryptocurrency. Ngayon ay ano naman po ang papel ng Ripple stablecoin na RLUSD sa optimism ng market? Yan ang kamakailang approval ng New York Department of Financial Services or NYDFS sa Ripple stablecoin na RLUSD ay isa na rin po itong mahalagang milestone. Ang RLUSD ay isa po itong stablecoin kung saan ang halaga ay nakadikit o nakapeg sa isang stable asset tulad po ng US dollar. Dahil dito ay nagkakaroon po ng karagdagang kumpiyansa ang mga investors sa kakayahan ni Ripple na magbigay po ng practical solutions gamit po ang blockchain technology. Ang ganito pong developments ay nagdaragdag ng excitement sa posibilidad ng mas pro-crypto na regulation sa US. Ngayon ay ano naman po ang connection ng pro-crypto stance ni Pangulong Donald Trump? Ayan, ang pagkapanalo po ni Pangulong Donald Trump sa halalan at ang kanyang suporta sa cryptocurrency ay nagbibigay po ito ng bagong pag-asa para sa mga crypto enthusiasts. Kilala po itong si Pangulong Trump sa kanyang pahayag na nais po niyang gawing leader ang US sa crypto industry. Kung may sasakotuparan po ang mga pro-crypto policies, maaaring maging mas madali ang regulatory approval para sa XRP ETF at maging sa iba pang mga crypto-related na innovations. Ngayon ay paano naman po nakakaapekto ang SEC resignation dito kay Ripple at kay XRP? Ayan, ang pagbibitiw po ni Ginoong Gary Gensler bilang chairman ng SEC ay nagdulot po ng optimism sa market. Ayon po sa mga eksperto, maaaring magbigay ito ng daan sa mas mapagkaibigang regulasyon or mas friendly na regulation para sa mga cryptocurrency. Sa katunayan, si Ripple po ay isa sa mga pinakamalaking nakinabang dito na nagresulta sa 250% na pagtaas ng presyo ng XRP sa loob lamang ng isang buwan. Ngayon ay ano naman po ang sinasabi ng mga eksperto tungkol sa hinaharap or future ni XRP? Ayon po kay Ginoong Ben Armstrong, yan, kung saan ay mas kilala sa pangalang The Beat Boy. Si XRP ay may potential daw na umabot sa presyong $4.5 bago po matapos ang taong 2024 o sa unang bahagi ng taong 2025. Ang bullish prediction na ito ay sinusuportahan po ng mga positibong developments. Kabilang na po ang mga filings mula sa mga institutions tulad po ng Wisdom 3, Bitwise at saka 21 shares para na rin sa kanilang XRP ETF. Ngayon ay ano po ang maaring epekto nito sa atin bilang mga Pinoy crypto trader o investor ni XRP? Ayan, kung ikaw po ay isang Pinoy crypto trader o investor, ang potensyal na launching ng XRP ETF ay malaking bagay. Una ay magbibigay po ito ng mas mataas na liquidity at accessibility para kay XRP.
mas magiging madali po para sa atin na i-trade si XRP sa mga regulated platforms na makakabawas po sa risk ng paggamit ng unregulated exchanges. Pangalawa ay maaari pong magdulot ito ng pagtaas sa presyo ni XRP kung saan ay magbibigay ng mas magandang returns sa ating investment. At sa huli, ang pro-crypto na regulation sa US ay maaari po itong mag-set ng positibong trend na magdudulot ng mas maraming oportunidad para sa crypto adoption dito sa ating bansa. Ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito? Ang balitang ito ay nagbibigay po ng magandang pagkakataon upang muling suriin ang ating investment strategy. Habang exciting po ang posibilidad ng, na magkaroon ng XRP ETF, mahalaga pa rin na manatili tayong maging maingat at mag-research muna tayo bago gumawa ng ating desisyon. Tandaan, ang volatility po ng crypto market ay nananatili na nandyan. Sa uli, ang edukasyon po sa tamang investment strategies at risk management ang siyang susi sa matagumpay na pag-i-invest sa mga cryptocurrencies. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.